Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama natin si Ginoong Jason Salvador, ang spokesperson ng LTO. So, yung sistema ho na hindi ko na mapapalit kasi sinasabi nyo, forever na yun. Hindi ba parang ang nangyayari doon, nalalagay ka sa alanganin kung hindi mo na malaya, hindi ka nakapaggawa ng due diligence, nabili mo palang sasakyan, yung markado pala yung plaka na yun. Well, we get, no? Naintindihan natin yung ganung sentiment. Talaga naman, kunyari, tinignan mo na lahat, no? Na lahat nag-background ka nang ngunit hindi mo alam, meron palang threat sa sasakyan na yun. So, ba't mo naman ilalagay sa alanganin yung sarili mo? No? We want to do that. In fact, matagal na kasi itong batas na to, no? Yung sinasabi natin permanency of plates. I guess it's time to amend this, no? Pag na-amend to, pwede natin magawa yan. It's actually sa law na It's hindi based on the pwedeng, law, hindi pwedeng gawin sa parang mismong sa agency, sa LTO It lang. cannot just be done or unwritten by a administrative order or a memorandum circular. Kailangan talaga i-amendahan natin batas. Ang isa pang suggestion dito, kuya, katulad sa Estados Unidos, na yung plaka, nakarehistro kasi yan sa owner. Oo. So that when you sell the vehicle, no, iwan Kunin mo sa yung yung plaka plaka, mo. bigay mo yung auto, libre ulit yan, no? Lalagyan siya ulit kumuha ng ng plaka bagong yan. plaka. No? Pwede to pwede to yung mga ganitong options. Lalo na kasi sa bansa natin, siyempre hindi naman lahat nakaka-afford ng brand new. Diba? Lalo na ngayon, marami tayong mga possible pa lang na mga kababayan na ang ma-afford pa lang nila mabili yung mga second one. So naintindihan natin to. And hopefully, matulungan tayo ng mga mambabatas natin regarding sa aspeto So na to. ito ngayong mga plaka na bago na lumilitaw, hindi na to madaling ma-tamper. Kasi di ba, ang daming mga kambal plakang lumitaw. Yun, exactly, kuya. Ang dami naming problema sa ganyan. Kambal plaka, peking plaka. Ito, sinigurado natin na hindi na siya basta-basta magagaya. In fact, may dala akong plaka dito, kuya. No? Just so Ito that... ito for hire. ang ganun pa rin pag kulay Parehas dilaw. pa rin, no? Public utility, ito yung ginagamit natin. Okay. Nababanggit mo, kuya, kanina yung sinasabi natin kambal plaka, di ba? Kinakabit. Minsan, meron siya sa bus, meron siya sa Yes, taxi. Isa sa innovation na ginawa namin, nilagyan na namin, instead of the slogan ng mga administrasyon, katulad nung dati, Pilipinas or whatever, nilagay na namin kung saan kang rehiyon at kung ano kang denomination. Upang sa So ganun, lahat yan, meron na to sa public utility. meron na. Sa private, wala. Sa private, ang nakalagay dito kung saan NCR region lang. ka lang. Okay. Ang magandang idea dito, kuya, kunyari, NCR taxi. Hindi mo ito basta-basta mababaklas at ikakabit sa jeepney o sa bus kasi na. nakalagay taxi na, ano? Sa jeepney, kuya, nakalagay dyan NCR jeepney at bukod doon, yung Jeepney, meron. jeepney at yung sa third plate sticker na tinatawag natin, nakalagay doon kung ano yung rota mo. So, una-una, hindi mo na ito basta-basta madilipat-lipat. Pangalawa, hindi ka rin makakapag-cutting trip at makakapag-color room. Sa ganung paraan, kasi alam mo naman yung mga jeep o yung mga bus, tatapalitan lang yung signboard, di ba? Iba na naman yung biyahe. Dito, protektado not only the motor vehicle owners, but also the riders. Kasi dito makikita, uy, yung biyahe mo, Out of Fairview line kaya ka, po. or- Bakit? Welcome Rotonda pala, umiikot ka na. So, isa yan sa mga innovations na binago natin. Pangalawa, kung mapapansin mo to, kuya, yung plaka niyan, napakadaling gayahin. Bakit ka mo? Yan, no? Pintura lang yan, yung bordering, di ba? Ito mismo. No, yung border Ito yung niyan. lumang, Yan yung ano? existing na ginagamit natin bago tayo nag-plate standardization program, ano? Okay. Yan, dalawang klase yan, dalawang old suppliers yan. Dito kung makikita mo, kuya, yung bordering namin, may tinatawag na hot stamp. May mga LTO yan, pati yung letra. So that makes it even harder for them. Pero nagagaya din yan. May kakilala akong gumagaya niya sa Quiapo. Well, hindi ganun kabilis, ano? Bukod doon, may mga ibang level pa yan. Meron yung mga holograms dyan, no? May holograms at may mga laser etches. So as much as okay, sa possible, likod, ano? meron pang laser etches yan. So, nilagyan natin to ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang dito na seguridad. Upang sa ganun, medyo mahirapan naman sila. Again, kuya, hindi natin kiniklaim na imposible yan. Alam naman natin kung gaano ka-productive at kagaling ang imagination ng mga kababayan natin. But at least, we try harder upang sa ganun, yung mga makakating isip, hindi basta-basta mag-ayan. Okay, with regard doon sa mga lost plate, paano bang sistema ninyo ngayon kagad? Halimbawa, may nawalan plaka, nag-file, marami na nakikita tayo, nilalagay nila lost plate. Well, ganyan. dapat unang-una, kung talagang nawala yung plaka mo, ang pinaka-importante gawin mo, i-report mo sa amin. Kasi may mga instances, kuya, no, nawala yung plaka mo, ginamit ng iba. Ngayon, pag verify ito ng mga kapulisan, siyempre, sa'yo pa rin nakadikit, ikaw ang ma-hassle. So, importante sa mga kababayan natin, pag nawalan kayo, i-file nyo kagad sa amin, mag-execute kayo ng affidavit of loss, ipanotary nyo, dali nyo yung sasakyan nyo sa amin, pa-inspeksyon nyo, bayaran natin, upang sa ganun, makapagpagawa na kayo kaagad, may order na natin to,
at kayo bigyan ng authority to use improvised plate for the meantime habang wala pa ito. So how long will it take para mapalitan yun? 45 days din, kuya. Ganun din. Ngayon, kung halimbawa ako, kagaya ng mga wala pang plaka ngayon na lumilitaw, lagpas na ng 7 days, which is the only allowed na makuha sa dealer. Meron ka ng ORCR, kagaya ni Isong, pero 3 buwan na, hindi pa rin niya nakukuha yung plaka. At nagpunta ngayon sa inyo, what will you do? Will you issue them? Kasi nangyayari, nakatambak yung sasakyan, hindi mo magamit. Hindi mo magagamit kasi mahassle ka. Dapat meron na yan, kuya. So Kasi, kung halimbawa nga wala, dahil halimbawa, hindi, for whatever reason, ano pwedeng gawin ng LTO para naman wag mapirwisyo yung... Kasi hindi naman namin kasalanan. O kayo hindi pa nakakapaglabas, ayan na yung ano, kung whatever reason. Before all this, LTO used to issue authorizations or certifications na wala kayong plaka. The thing is with this is nagiging inaabuso rin naman. Ano? Mas madaling ginagawa na mag-authorize na lang or mag-certify na wala kang plaka. Ito mas madaling pikiin. Kaya nga we made sure na 1:1 tayo. Ngayon, kung talagang wala kayo, pumunta kayo sa amin, gagawa ng paraan yan. Dapat meron talaga yan. Kasi ayon sa pagtaya namin, yung bilang namin, enough yung plates namin sa mga i-rehistro nyo. Para nakarehistro. So pag wala, anong pwede nyo gawin? I-demand mo sa amin. Hindi nga, ang dami na, nagdi-demand na kami sa inyo. Ang dami Bigay mo sa akin, kuya. Alam mo yun, sa bagay ngayon, ito, announce ko sa inyo, tignan ko kung di kayo tambakan ngayon. Lahat ho ng mga wala pang plaka na sa LTO, pero may ORCR na kayo. Ayan, sinasabi sa atin ngayon ni Jason, i-report ninyo kagad. Dalhin nyo dito sa amin at bigay nyo sa akin. Itatambak natin kay Jason. Pag hindi nila nagawa ng paraan yan, bobombahin ko ulit ito. Dahil ang problema kasi ang dami niyan na pagpunta mo, ba't wala pa ako? Wala pa ano magagawa namin? Ganun lang sila. Dapat hindi ganun. Ang mangyayari na ngayon, yung sasakyan mo nakatambak. Diba? That's sad, no? Kasi unang-una, baka naman yung on the ground, meron ding, alam mo na, meron ding mga gustong gawin. Kasi diba? iba ho yung, kumbaga, parang, minsan nasasabi, para bang yung nakapanood, di ba sa TV napanood ko, ano lang piso lang ang juicy fruit Sasabihin sa'yo, sa TV ka bumili. Diba? Yun yung nakakalungkot yan. Kaya nga dapat i-report nyo sa amin. In fact, kami, from time to time, pinapatawag din natin yung mga regional directors natin. In fact, sa Thursday and sa Friday, meron naman kami conference upang tiyakin, oy kayo, kumusta? Okay ba kayo? Ano ba yung bilang nyo yung ganito? We are trying to make sure every time, no? Kasi, of course, kami naman sa central office, kami sa management, nakukuha namin reports, no? So, tulungan nyo rin po kami. Kung sa tingin natin may mga problema sa ibang areas ng ating tanggapan, i-report nyo po sa amin upang sa ganun matawag natin yung pansin nila. At tayo mismo, magawa natin ng paraan at matulungan yung mga kababayan natin. So, ito gagawin ko ngayong kampanya, lahat ng mga may ORCR na wala pa kayong plaka, lumagpas na kayo ng 45 days. Wala pa kayong plaka na naibibigay sa inyo. Kaya dealer yan o kung saan man yan, pagbigay alam nyo na Para pahanap po natin. Kasi kakaskade natin kagad sa kanila. Anong nangyari dito? Give us a report. Baka may nag-iipit naman. Diba? Kaya ipa-report natin, kuya. Kunyari, oy, ikaw, yung kay Kuya Daniel, binayaran sa inong ganito. Ano nangyari dito? Give us a report. Bigyan mo ng feedback. Upang sa ganun, alam nila na nakatutok tayo dito. Yan. So, ito ay isang bagay na siguro, let's start the campaign. Magtulungan tayo. Para magkatulungan tayo. Kasi ang sinasabi ngayon ng LTO, dapat 1:1. Once na na-issuean kayo ng ORCR, dapat meron ng kasamang plaka yan. Ngayon, kung halimbawa may ORCR kayo at wala pa kayong plaka, nakakapagtaka na. Nakakapagtaka. Pagbigay alam nyo po sa amin, para sitahin namin, uy, totoo bang walang plaka to? Diba? At bakit? Explain. Kasi di ba ngayon naman, pagka may ORCR, yun na din, sabi nyo nga, hindi naman no plate, no travel Bakit kailangan naman nasabihin nyo na no plate, hindi no plate, no travel, kundi no registration? Well, essentially kasi, based on the law, kuya, yun naman ang sinasabi, kailangan i-rehistro mo. Pero pag sinasabi naman ninyo, once na nakarehistro ka, meron ka dapat na plaka. May plaka ka, gano'n. Bakit ako mangyayaring babiyahe pa ako nang wala akong plaka kung 1:1 na upon registration, ilalabas ang plaka ko? Tama ka. Kaya nga dapat, ang sinisigurado lang naman kasi natin dito, i-rehistro ka. Dapat i-rehistro ka, no? Yun lang ang atin kasi nga kawawa kapag may mga nangyari dito. Pero kami on our end, dapat siguraduhin din namin na pag nirehistro ka naman, meron ka ng plaka. So yan ang assurance ngayon dahil sisingilin natin si Mr. Jason Salvador na tagapagsalita ng LTO. Baka mamaya sabihin, doon kayo kay Jason gumawa ng plaka. Malamang. Di ba ganun ang mangyayari ngayon? Marami ho kasi mga instances talaga na gito. But just the same, we have to clarify that and yung bago kayo papakawalan, yung sobra nyo ngayon dun sa, kasi sabi nyo nakatipid kayo.
Dahil pwede na kayo magbaba. 380 na lang, kanyo. Yung, Somewhere. Yung sobra nyo ngayon, sino nagbubulsa nun? Well, wala sa amin, no? Yun nga, gusto rin natin may paliwanag dito, no? Lahat po ng fees and charges ng LTO go straight to the National Treasury. So sa kaban ng bayan po yan napupunta. Wala pong naiiwan dyan sa LTO. Wala pong natitira sa amin dyan para gamitin pambili ng juicy fruit din or whatever. Lahat po yan napupunta sa National Treasury upang i-allocate naman po sa mga programa ng gobyerno. Pero kulang pa rin kayo ng personal, hindi ba? Ay, marami po. As a matter of fact, nagde-deputize lang kayo. Yes, that's true, kuya. In fact, kung maaari nga lamang, dapat tagdagan talaga yung personnel namin, not only sa law enforcement, kundi pati sa mga district offices. Kasi kung nakikita nyo, di ba, medyo kulang talaga tayo. Well, we have requested several times, at sana mapagbigyan din tayo ng personnel augment. Pero meron na order sa inyong COA? Meron bang investigasyon na ginagawa ko? Kasi parang sinasabi ng COA... Tungkol po saan? Na tungkol doon sa inyong supplier? Actually, dalawa yung COA nating findings. Una-una yung dating supplier natin or current supplier natin ng lisensya, nagkaroon po ng disallowance yan. Pinigil po yan way back 2013. Pinadisallow po muna yung payments yan. Until now. Opo. Pero ang maganda dito, kuya, nagkaroon kasi tayo ng problema dyan. Nung napigil po ng COA yung pagbabayad sa kanila, nahinto po yung pagbabayad, naging intermittent po yung pagsusupply ng license cards natin. So, naririnig natin, bakit si LTO walang lisensya, ganyan-ganyan, temporary license in-issue. Dahil hindi kayo nagbabayad. Isa yun. Dahil hindi naman kami makapagbayad, sabi ni COA, dahil walang existing contract yan. Kaya medyo masalimuot siya. No? They've been operating on the principle. So, ngayon ba? Ang kagandahan nito, last May 20, nagkaroon po tayo ng bidding, finally, for the supply of license cards. And, may bago na supplier. We're happy to say na naibigay na po yung notice of award sa bago pong supplier. So sino ang bago yung supplier? Baka bagong pangalan lang yun. Hindi po, iba po talagang entity. Nag-compete din po kasi naman yung former supplier natin. Unfortunately, hindi lang po siya naging lowest bidder. So hindi po siya nanalo. Anyway, nagkaroon na po ng award, ng notice of award. And hopefully, mai-issue na po kagad yung kontrata niya at notice to proceed upang sa ganun makapag-supply na po siya. Ang pagtaya po natin dito sa almost end po ng July, makakapag-roll out na po sila. And hopefully, August, ma-wipe out na po natin yung backlog natin sa license. So by that time, gaano kalaki ho ba ang backlog ninyo sa licenses? Medyo malaki, kuya. Kasi kung 2013 pa nag-uusapan natin. Hindi na naging intermittent. Hindi naman dire-diretsong walang supply yun. Kaya lang malaki pa rin kung tutusin. Mga around ilan hong pinag-uusapan? 100,000 pinag-uusapan natin dito, kuya. Wow. So ngayon, yun ang inahahabol pa ninyo? Yun ang inahabol natin kasi ang ginawa natin dito, talagang malawakan solusyonan. Hindi na natin band-aid solution lang. Hopefully, dire-diretso na po ito. Alright. So, itong pagpasok ng bagong supplier, kailan ho magko-commence yung kanilang trabaho sa inyo? Well, barring any legal hurdles, kung wala naman po maging mga paghihinto ang ating mga korte sa pagsusupply nitong bagong supplier, we're hoping na around the last week of July, may roll out na po nila. So, ang timeline po natin yan, at least August, masimulan na po yung talagang paghahabol. And hopefully, September, wala na po yung mga backlogs natin kasi mabilis naman po yung pag-print niya. Wala na bang petition doon sa mga natalong bidder? Well, alam niyo naman po, only in the Philippines, sa katulad ng election, ang bidding dito wala pong natatalo. Lahat dinadaya. So, well, it's up to the courts. Kung sa tingin po nila, meron pong merit na bigyan nila ng paghinto, nasa kanila na po yun. Basta kami, hanggat wala po kami natatanggap, itutuloy po natin yung programa upang sa ganun mapagservisyohan po natin mga tao. Sino ba ngayon ang pwedeng manghuli under the authority of LTO? Kasi ang alam namin, marami kayong dinedeputize. Pero sino ba talaga ngayon lang ang allowed? Kasi marami nagpapanggap dyan, may daladalang ticket ng LTO. Well, under LTO, dapat yung mga deputized agents lang namin. Meron po kami din deputized dyan sa local government units, meron din po tayo sa MMDA. Ngayon, importante po, kung huliin kayo ng sinasabing deputized agent, hingan nyo po ng ID, hingan nyo po ng proper identification, Dapat properly identified. So, kung sagan, makita natin kung talagang dineputize natin. So, sa panguhuli ngayon ba, kailangan confiscate ng lisensya? Well, kami po, opo. Kung LTO ang kumukuha. Pero kung hindi LTO at hindi deputized ng LTO, dapat ticket lang. Dapat ticket, dapat hindi. Kaya lang medyo meron pong konting dahil sa devolution po ng powers ng national government sa local government code, medyo na-devolve na po yan, subject to debate yan. Kaya ngayon, yung mga ibang local government units natin, may mga ordinansa na pinasa na nagpapatupad din sila ng mga traffic rules nila. So, meron po nagsasabi na... But that's going to be very complicated, hindi ba? Kasi parang nangyayari, kung kayo lang talaga may karapatang kumumpiskan ng lisensya, ibig sabihin, dapat lahat ng mga local governments na mga traffic enforcers... should go through us.
merong ano sa inyo, Dapat po. meron sa inyong deputization Dapat or kung po. ano man. Yun nga po, kuya. Ang naging problema na dyan, huli sila ng huli. Hindi naman, kung hindi tutubusin, hindi naman nagre-reflect sa records namin, kumukuha lang ng duplicate license sa amin. Ngayon, kung hindi naman nila i-report sa amin, there's no stopping us from issuing a person applying for a duplicate license. So, kailangan po talaga magkaroon ng integration yan. Meron na po kaming pag-uusap and hopefully, dumating na po yung panahon na iisa na lang po yung aming ticketing system. Kasi parang ang gulo dahil merong dito, meron doon, ibang kanilang ticket. Honestly, totoo po yan. Kunyari, bumaybay ka po ng EDSA, no? Galing ka Quezon City, nahuli ka. Pagdating mo ng Mandaluyong, Huli ka nahuli ka ulit. Pagdating mo ng Makati, nahuli ka ulit. So, iba-ibang ordinansa po yan. Tapos merong nangungumpis ka ng lisensya. Opo, nakita na po natin yung problema niyan. Kaya naman tayo, sa Metro Manila Council, along with the MMDA, patuloy yung pakikipag-dialogo natin yan. Ang problema lang, may kanya-kanyang kingdom po So, kailangan talaga mag-usap-usap po tayo, no? Para ganun. Hindi naman naaabala, hindi naman napiperwisyo, hindi nahaharas yung mga kababayan natin. Mag-federalismo na lang tayo pagka ganun ang mangyayari. parang kanya-kanya ng kagat sa kariba. Anyway, maraming salamat po sa pagparito at looking forward to seeing you again. Yes, sir. It's always a pleasure. At tatambakan ko kayo ng mga Yes, sir. Yes, sir. Tulungan nyo kami para makuha natin reports. Salamat po. Jason Salvador, ang tagapagsalita ng Land Transportation Office. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosal.